Sa mga hindi pa po nakakagamit ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G dyan, hindi nyo po magigets guys kung seryoso po ba si Infinix na talaga bang less than 16,000 lang po siya ngayon sa may online. Dahil kahit ako po mismo guys is hindi po makapaniwala na sobra po yung ginanda ng smartphone na to. Bukod po sa malakas sa processor na mamaya po makikita nyo yung performance niya. Napakaganda rin po ng kanyang design ngayon. Napakasarap po niyang hawakan sa kamay. Mukha lang po siyang matalim sa may gilid niya dahil sa may box type na design niya. Pero hindi guys, komportable po siyang hawakan. Nakaka-tempt po siyang gamitin guys ang walang case dahil sayang po yung kanyang metal frame saka po yung kanyang glass back dito na frosted glass back po siya. Dahil hindi ka mababahala na magkakaroon po siya ng maraming fingerprint dito. Dahil meron po siyang matte na likod. Kaso nakakatakot lang guys, baka po maibagsak natin yung smartphone na to. Sayang naman po yung design niya. Dahil hindi man po siya mabasag. Sigurado guys, magkakaroon po siya ng dents pagka po naibagsak natin to. Isang highlight po ng smartphone na to is meron po siyang 100x na periscope na camera dito. Yung totoo guys, talaga bang napaka-useful ang features na to o gimmick lang po ito ni Infinix? Dito po yung mga klase ng mga features guys na siguradong isang beses lang po natin siyang gagamitin. Yung pagkabili natin sa kanya, once mo lang siyang susubukan. Kumbaga at least meron ka ng parang telescope dito na kahit medyo malayo yung pipicturean natin, makikita pa rin natin. Itong main camera po niya guys is meron po siyang Sony IMX896 na sensor dito. Bukod sa may periscope na camera, mukhang isa pa pong highlight ng smartphone na to is meron po siyang OIS sa may camera niya. Maya papakita ko po sa inyo yung camera saka yung video quality po niya. Sa totoo lang guys, ang hinahanap ko po dito is yung flash snap ni Tecno kung meron din ba to. Ang nakita ko po dito guys is meron po siyang tinatawag na street snap at wala po yan kay Tecno. Akala ko para po itong flash snap. Pero iba siya guys. Hindi po siya katulad nung kay Tecno na kaya po niyang picturean yung mga mabibilis na bagay. Tapos makukuha na pa rin po niya ng malinaw at mabilis. Itong street snap niya ang ginagawa po niya sa may picture para magkakaroon po siya ng filter. Di ko lang alam kung para kanino yung mga ganitong klase ng mga features. Dahil hindi rin po siya ina-advertise si Infinix. Pero kung mga normal shots lang, malinaw naman na po siya at maganda yung makakuha natin. Even dito sa may video quality, maganda rin po ang makakuha ni Infinix dito. Sinubukan ko rin po yung charger dito ni Infinix. Tingnan natin kung totoo ba itong 32 minutes sa charging speed po niya mula 0% to 100%. Yan guys, dead bat po yan. Maya lang balikan natin to. Sa display naman po ni Infinix is meron po siyang 6.78 inches with AMOLED 144Hz sa refresh rate. Ang nakakapagtaka lang po dito, sa napakarami po mga features na mga nilalagay po ni Infinix sa mga smartphone nila, even dito sa mga display, bakit yata wala pa rin po silang HDR10 Plus display sa mga smartphone po nila. Saka medyo mababa rin po yung ating peak brightness na meron 1300 nits lang po. Maybe isa po yan sa dahilan kung bakit po mura yung smartphone na yan, na para bang basta magkaroon po siya ng AMOLED, saka 144Hz sa refresh rate, okay na yon. Dahil marami po mga bagong mga lumalabas sa smartphone ngayon is puro meron ng mga HDR sa mga display po nila. At least meron 2000 nits sa peak brightness. Hindi man po naka 144Hz yung ibang mga smartphone ngayon, pero at least naka 120Hz sa refresh rate naman. At kung titingnan po natin yung pinagkaiba po ng 120Hz at 144Hz, halos hindi na po kita yan guys. Pero kung pagkukumparahin po natin yung HDR, saka yung walang HDR sa may display, napakalaki po ng difference nila. Ito yung quick sample natin. Subukan nyo pong hulaan kung alin po dito yung merong HDR sa may display niya at kung alin po yung wala. Kung yung taas po yung pinili nyo, mali kayo dyan guys. Dahil yan po yung Infinix na walang HDR. At kung yung baba naman yung pinili nyo, obvious naman yan guys. Kitang-kita naman na mas vibrant siya at mas malinaw. Itong merong HDR compare nga po sa may wala. Kaya kung medyo mahilig po kayo manood ng mga movies sa smartphone nyo, syempre dapat nyo i-consider yan. Pero overall guys, kahit wala pong HDR si Infinix dyan, okay pa rin naman po ako sa may display na yan. Kumbaga mas pinili po ni Infinix na bigyan po tayo ng AMOLED, saka mataas sa refresh rate dahil nga po sa may gaming. Kumbaga baka naman di daw mahalaga sa atin yung HDR, kaya po hindi na po yung nilagay ni Infinix. Naka Android 15 po siya guys, itong si Infinix. Ang nakakapagtaka lang ulit dito guys, 2 years lang po yung pangako ni Infinix sa Android update sa kanya. Compare po kay Tecno na merong 3 years na Android update. Medyo na-excite po tuloy akong i-compare ang dalawang smartphone na to dahil habang ginagamit ko po itong si Infinix, nakikita ko na po guys yung mga pinagkaiba po nila sa kanilang mga specs kahit po same po sila ng processor. Kaya make sure po nakasubscribe kayo para po makita nyo agad
yung magiging comparison po natin sa dalawang smartphone na yan. Sa ngayon, focus po muna tayo dito kay Infinix. Ito po siya guys. Full charge na po si Infinix. At umabot po siya ng 51 minutes bago po siya ma-full charge. Mula 0% to 100%. Mukhang kailangan yata natin iselect yung hypercharge sa kanya para maabot po natin yung 32 minutes na charging speed niya. Ang problema lang po dyan guys is mag-iinit po ng medyo mainit yung smartphone natin. Pagka po ganyan siyang kabilis mag-charge. Yung kulang isang oras guys is okay na po yan. Considering po na hindi rin po maganda sa smartphone natin kung araw-araw po natin gagawin yan. Kumbaga guys, mabilis po siyang magde-degrade yung battery natin kung lagi po siya mag-iinit. Dahil sa mga hindi po nakakaalam dyan, napakalaki po ng epekto ng battery natin sa performance po ng mismong smartphone guys. Dahil isa po yung isang malaking dahilan kung bakit po babagal yung smartphone natin pagka po mahina na yung battery ng smartphone natin. Ikaw man tumakbo guys ng gutom, syempre ewan ko lang kung magtatagal ka. Ganon din po sa may smartphone natin. Bukod sa mabilis na rin po siyang malobat, mahina na po yung wattage na maibibigay niya sa smartphone natin. Lalo kung medyo mabibigat na games po yung mga lalaroin natin. Dito naman tayo sa hinihintay ng lahat, ang gaming performance. Alam niyo naman na guys, ang performance ng Poco X6 Pro 5G last year. The same processor lang naman po sila ng Infinix Hot 50 Pro Plus 5G ngayon. Ito ang gameplay natin sa may Call of Duty Mobile. Wala kayong magiging problema dito. Then naka very high graphics po yan. Saka pwede rin po siyang ilagay sa may max na frame rate. Kaya napakaganda po ng performance ng Call of Duty Mobile dito. Kahit nga yung 600k na ang Antutu score sobrang panalo na po yan. Paano pa kaya itong 1.3 million na Antutu score ng Infinix Hot 50 Pro Plus 5G? Kaya may enjoy nyo po talagang Call of Duty Mobile dito kung yan po ang hilig nyo laruin. Saka hindi rin po siya masyadong uminit sa ilang match po na ginawa ko sa kanya. Even po dito sa may Battle Royale, okay pa rin po yung kanyang performance. Smooth na smooth pa rin at naka dual speaker din po yan. Pero ito talaga ang gusto kong laruin guys ngayon, itong Delta Force. Bagong game lang to guys. At tignan nyo muna yung gameplay natin. Para po siyang pinagsamang Call of Duty. Saka kung familiar po kayo sa may Battlefield. At isa lang ang masasabi ko, napakaganda po laruin ng game na to dito. Malamang yung magiging Infinix Note 60 Pro Plus 5G, baka Delta Force Edition naman yung nasa box niya. Pero in fairness guys, para sa isang bagong game, okay po ang performance ng Delta Force dito sa may bagong Infinix din na yan. Allied forces are engaging an objective Bravo 2. We have cleared objective Bravo 2. Press on. PS5. Enemy troops are attacking objective Bravo 2. Ramdam ko ang pagiging smooth po ng gameplay niya. Hindi man masyadong sharp yung kanyang graphics dito, pero hindi naman siya blurred. Katulad po ng Warzone Mobile, na hanggang ngayon hindi pa rin po siya optimized sa maraming smartphone po ngayon. Still naka-low graphics pa rin po ang Warzone Mobile, at hindi na po yan problema ng processor. Problema na po yan mismo ng Warzone Mobile. Kumbaga talagang hindi na po siya na-optimize sa ibang mga games, dahil nakafocus po siguro si Warzone Mobile sa Snapdragon, saka sa mga iOS na mga smartphone. Pero dito po sa may MediaTek, hindi po talaga siya ganun ka-smooth, hindi po siya optimized. Majority po ng mga games na lalaroin nyo dito, hindi naman po kayo magkakaproblema. Especially dito po sa may Delta Force or Call of Duty Mobile. Pero dito po sa may Warzone Mobile, medyo hindi po siya ganun ka-supported po talaga. Saka lahat din po ng AI features si Tecno, dito rin po ngayon sa may Infinix. Expected naman yan guys. Dahil magkapatid lang naman sila. Well guys, kahit po sa may 18,000 nyo po makuha ang smartphone na to sa kanyang SRP, okay pa rin naman po yan. Sa daming features po ng smartphone na yan. Mula sa may bypass mode, sa may metal frame, sa may periscope na camera, at sa napakagandang design niya, talaga napaka-sweet po ng smartphone na yan. Para sa may 18K po na kanyang SRP. Pero syempre mas lalong panalo kung makukuha natin to sa may discounted po na presyo niya sa kulang 16,000 lang. Ang hirap lang pong isipin na marami pa rin po sa atin na ayaw pong sumubok ng mga Infinix na mga smartphone
Dahil China phone daw po ito. Ang kaso guys, hindi ba nila alam even sila Oppo or even sila Vivo, China phone lang din naman sila. At ganito lang din naman sila nagsimula guys. Dating maganda yung specs ng Vivo at dating maganda rin po yung specs ng Oppo. Ang problema habang sumisikat po sila, doon na po bumagsak yung mga specs ng smartphone nila. Saka hindi naman porket maganda ang specs ng Infinix ngayon, madali na po siyang masira. Compare sa ibang smartphone, na okay lang daw po mahina ang specs, pero matibay naman. Ganito lang naman ang take ko dyan guys. Siyempre, paano mo naman naabusuin ng Oppo or Vivo smartphone? Paano mo naman sila mapag-iinit kung napakahina ng smartphone nila? For example guys, yung bagong labas po na Vivo V50 Lite. Napakatagal daw po nun malobat at hindi siya malakas mag-init. Hindi yata nila alam na napakahina po ng processor nun. Kaya paano po nila mapag-iinit? At paano po nila madedeadpoot yung ganong klase ng smartphone kung hindi naman po siya iinit? Dahil napakahina po niya. Nasisira lang naman guys ang isang bagay pagka hindi natin iningatan. Kahit nga hindi smartphone guys. Kahit nga motor. Subukan mong hindi ingatan yan. Huwag mong ipa-change oil. Huwag mong paayos. Hayaan mong ganyan lang. Siguradong di rin po yun magtatagal. Kahit Honda pa yung motor mo. Ganon din sa smartphone guys. Subukan mo wag ingatan to. At subukan mo wag na rin pong ingatan yung Oppo nyo. Hindi magtatagal guys. Masisira din po yan. Basta isa lang po masasabi ko sa inyo. Kayo pa rin naman guys ang masusunod kung ano po yung gusto nyo bilhin ng smartphone. At still pera nyo pa rin yan guys. Nandito lang naman po kami para magbigay ng mga konting tips tungkol po sa mga bagong lumalabas sa mga smartphone. Kaya sa mga duda pa rin po sa Infinix dyan, subukan mo to. Siguradong magugulat ka kung gaano po siyang kaganda. Compare po dyan sa pinaglalaban nyo. Napakahina ng specs, napakamahal ng presyo. Lugin-lugi tayo doon. Compare po dito na napakaganda lahat ng kanyang specs. Compare po dyan kay Vivo or even dyan kay Oppo. And yun lang guys. Meron po tayong link sa may comment section kung gusto nyo pong umorder ng smartphone na to. Palike na lang po kung nakatulong. Thanks for watching.